Ako lang ba yung hindi naniniwala sa mga nanglilimos tapos may dalang mga pictures? Napanood ko kasi itong skit na to ni Malupiton and na-realize ko, may mga ganito nga pala no sa iba't iba pang mga lugar. Don't get me wrong, marami naman talaga tayong ganito nga sa Pilipinas since wala nga tayong maayos na healthcare or health centers nga. And karamihan nga sa mga Filipino, wala nga sila mga proper savings nga and everything. Pero kasi, kung isipin mo mostly kasi ng mga ganito, yung mga nanglilimos na may dalang mga pictures, mga resibo, mga reseta, kadalasan kasi, nangloloko lang. Yeah, wala naman ako ebidensya kasi hindi ko naman din talaga kilala tong mga taong ito, pero there's something in my gut that tells me lang na hindi talaga totoo yung mga sinasabi nila. And ang worst pa dito, baka yung mga limos and perang nakukuha nila, napupunta pa nga sa masama. Kasi minsan naalala ko, may sumakay na ganito sa bus and kung nakasakay na kayo ng mga bus, lalo na nga doon sa bus carousel, sobrang dami ng ganito. Mas madami pa nga atang ganito kaysa nagbebenta ng mani tsaka tubig eh. Tapos pagkababa nga nung lalaking nanglilimo, sabi ng konduktor tsaka nga nung driver na nangloloko nga lang daw talaga yung lalaki kasi nga paulit-ulit nga lang siyang sumasakay doon sa mga bus. Tapos paiba-iba naman yung mga resetang pinapakita nga niya. So alam mo yun? So basically, hindi nga totoo. Or at least, doon sa kaso na yun Kahit nga sa jeep minsan, may mga ganito and honestly, nakakaawa and gugustuhin mo rin namang tulungan eh. Pero ayun lang, ang dami na kasing mangloloko ngayon eh. Yung tipong tinitake advantage nga nila yung mabuting puso nga ng mga tao para makapanlamang and makakuha nga ng pera. Tapos, hindi naman nila gagamitin sa tama. Yan din talaga yung nakakagalit kung hindi rin talaga totoo yung mga sinasabi nila eh. Kasi nga, sa kanila napupunta yung mga limos or tulong na para sana sa mga taong nangangailangan talaga. Tapos ang worst pa nga dito dahil hindi na nga nagtitiwala yung mga tao, yung mga taong talagang nangangailangan, hindi na nga sila nakakakuha ng tulong. So ayun din talaga yung nakakainis. I'm not saying na huwag kayong magbigay ng pera kasi pera nyo naman yan. Kung gusto nyo, bigyan nyo pa ng 1K eh. Pero ayun lang kasi, kung nangloloko talaga yan, parang tinotolerate nyo lang talaga. Iniisip ko pa nga, kapag may sumakay na ganito tapos meron nga siyang dalang mga resibo o reseta nga galing sa ospital, ang sasabihin ko, gusto nyo po ba ng tulong? Sige, tutulungan ko kayo, basta dalhin nyo ako sa ospital kung saan galing yung reseta na yan. Walang mangyayari dyan. Either dadaling ka talaga sa isang ospital tapos may matutulungan ka, or tatanggihan ka niyan, tapos magdadahilan pa. Kasi kapag tumanggi, alam mo na agad na nangloloko lang eh. Kasi sinong tatanggi sa isang tulong na ayun nga yung dahilan kung bakit ka nanglilimos in the first place? So alam mo yun, wala lang naman. Sobrang dami na kasing gimmick kayo ng panglilimos na yung iba okay lang naman kasi nga harmless naman. And in some way, nag-e-effort din naman sila eh. Kumbaga sa akin, nagbibigay na lang ako ng pera or limos kasi I love the hustle lang. Kumbaga, A for effort lang din talaga. Sa mga pulubing nagtatambol, okay lang eh kasi nagpe-perform lang naman sila eh. Pero yung mga nandudura, ayun yung dapat kinukulong eh. So yun, matagal ko na kasi itong iniisip kasi at the end of the day, paano mo nga ba masisigurado na yung taong nasa ospital daw ay nasa ospital nga? Or baka nga hindi pa nga totoong tao yan eh. Dali na lang gumawa ng peking resibo, may mga pictures naman din online. And also, wala namang time yung mga taong mag-background check eh. So alam mo yun, parang maandali lang talaga mangloko. Pero kudos din naman sa ganitong way nga ng panglilimos kasi most of the time, chill-chill lang talaga sila manglimos at hindi naman sila agresibo. So alam mo yun, it's up to you lang talaga kung maniniwala ka or hindi. Hindi ko rin naman masisisi yung mga nagbibigay kasi nga baka may extra money sila or parang tulong na nga lang din regardless kung nagsasabi nga sila ng totoo or hindi. To be fair, nakakaawa din naman din talaga yung kwento ng ilan sa kanila. May mga ilan na hindi nga mailabas yung bata or matanda sa ospital, pang maintenance nga, nasunugan or something. Pero kasi, hindi mo masisisi yung mga katulad ko na nagdududa kasi nga, it's the usual story lang eh. Once or twice siguro mapapaniwala ka pa, pero kung halos araw-araw, magdududa ka rin talaga eh. Minsan nga, kakababa pa lang nung isang ng limos, next station, meron agad. So ayun, shinare ko lang and medyo rant na rin. So kayo ba, naniniwala ba kayo sa mga ganito? Or hindi? Comment nyo lang. Thank you.